Super Radio, DZBB, Balitang Tama, Balitang Totoo. Oras para sa mga kapuso natin gustong yumaman, 10:33 na po ng umaga. Hindi mo na kailangan pa ng dyaryo o internet dahil sa programang ito may classified ads na. Dagdag pa ang tips sa pagninegosyo o kahit pa hanap mo lang ay payo. Super serbisyo, trabaho at negosyo. And the CMMA goes to DZBB Super Serbisyo, Trabaho at Negosyo, GMA Network Incorporated. Super serbisyo, trabaho, negosyo. Magandang umaga mga kapuso. Magandang umaga sa mga kapuso natin na laging nakatutok at nag-aabang kung ano nga ba ang aming ihahain. Hirap na hirap sa HB. Ihahain ngayong araw po ng Sabado para sa programang punong-puno ng impormasyon at inspirasyon. Pag Sabado, usapang negosyo, trabaho at negosyo mga kapuso ang aming hatid sa inyo. Ako pong inyong kapuso, yours tuti. At syempre mga kapuso! Mga kapuso, sa ngalan po ni Ma'am Norilyn Temblor, ako po umuli ang inyong mga kasama muna pansamantala. Ito po si Pamela Adriana mga kapuso. Yan, welcome back again, Pam. Gawin natin 1 month yan. May importante pong ginagawa po si Ma'am Nori sa mga sandaling ito mga kapuso. Kaya pinadala niya ang ating kumari cakes. Pinadala? Pinadala talaga. Parang inner-mail lang. Si Pamela muna ang ating mga kasama muli mga kapuso sa ating programa. Hatid namin sa inyo mga paksang makakatulong sa inyo sa pang-araw-araw. Marami kaming mga inihanda ngayong araw ni Pam at katulad na lamang ng ating suwakto. Pam, ikaw ano paborito mong palaman? Peanut butter. Ang bilis. Nabasa mo yung ating Bakit? suwakto ngayon ha? Oo. Sakto, no? Dahil ating swakto mamaya, Pam, peanut butter. Yung kanyang business. Ang kanyang business. Alam mo, nakakatawa tignan kasi yung kanyang business talaga parang hindi naman niya talagang naisip na inegosyo ito. Dahil katulad mo, favorite mo yung peanut butter. Oo. Wait, anong gusto mong peanut butter? Yung sa palengke ba o yung nag-gourmet na? Alam mo yung sa mga bake shop, bakery, ganyan. Ayun, yung medyo grainy. Oo, yung medyo grainy. Hindi Yun yung ang sobrang gusto ko. creamy. Yun, Oo, diba? yun yung mas gusto ko. Oo. Yung medyo may grainy sa tapos iba kasi crunchy. saka iba yung ano niya, yung owl. Iba yung owl ng di ba? Yung langis ng peanut butter sa bakery. Nasa ibabaw. Totoo, di ba? Pero masarap. So mamaya mga kapuso, dahil alam mo, nabalitaan natin, Pam, yung mga negosyong ganyan, trade fair nila. Gara-garapon. Malaki, tawag nito. Ibig sabihin, yung may mga order din sa kanya ng pangmaramihan, ganon. Totoo. At ginagawa din po niya yung mga pang-negosyo as a gift packs, ika nga, sa birthday. O sa birthday mo yan, pwede mo pamili dito. Sa Christmas, yan, pwede mong ipa-customize. Peanut butter ni Pam, ganyan. At titignan natin din yung kanyang swakto negosyo kung nagre-reseller ba siya. Para makabenta rin. Makabenta rin tayo. Why not, di ba? Marami alam mo, Pam, nakakalungkot nga lang kasi habang umuusad ang buwan at ang taon, pamahal din ang mga presyo na bilhin. Kaya kailangan natin ng diskarte. True. Mga side quest. Side hustle. Side hustle. Side quest. Di ba? Kaya hindi pwede yung ahasal lang tayo sa sahod talaga natin. Sa dami ng obligasyon natin sa life. Dati talaga naisip ko, Pam. Sabi nga nila, kailangan mo magtapos ng pag-aaral para ikay yumaman. Ano nangyari? Iba pala yung ibig sabihin ng mga magulang natin. Kailangan mo magtapos ng pag-aaral para magtrabaho ka. Marami ka obligasyong babayaran. Uy, baka mamaya hindi naman po namin kayo didi-discourage na magtapos ng pag-aaral. Mamaya isipin ng mga magulang dyan na nakikinig. Correct. Pero yun yung realidad, ika. Alam nyo kaya yung mga magulang dyan, yung mga anak na kasama nila, habang bata pa kayo, maswerte kayo dahil meron kayong mga magulang na nagpubus sa inyo para mag-aral. Kaya wag nyo sayangin totoo. yun. Ikaw pa, bago nating para encourage mo natin kasi tama kasi pasukan, di ba? Ano yung di mo makakalimutang encouragement mula sa parents mo nung ikay papasok na sa eskwelahan? Well, paano Well, encouragement, mas more on kasi pressure eh. Pressure. Oo, pressure. Na kailangan scholar ka pala kasi, di ba? Si Pampa na kailangan UP. mag-aral lang mabuti. Ako din Ganon. UP.
Anong UP? H. Perpetual. Minsan kasi talaga, di ba, napapansin mo nun, naalala ko lang tuloy, kasi di ba nung mga grade school tayo, ang kakompetensya natin, classmates. Oo. Kasi kailangan mo maging honor students, gano'n, di ba? Tsaka hindi mo maiwasan yung parents, minsan may pagkukumparang nagaganap eh. Kasi talaga makikita mo doon sila magiging proud talaga, Oo. di ba? Mas naghahanda pa ng pang-graduation nila kaysa sa'yo, di ba? Tapos pag college na, ayan na, parents mo na yung kalaban mo dahil minsan natatakot ka, may bibigay, madadala ko ba yung parents ko sa stage? Oo. Yung, At saka parang palapit ka na ng palapit sa tinatawag na adulthood. Yan. Di ba? Parang naghahanda ka na pag college no? Iniisip mo na yon. Toto. Naiyak ka ba nung graduation mo ng college? Ay, kasi naman di kami nagmarcha dahil gawa ng Ay, COVID. pandemic. Grabe naman tong pandemic talaga, no? Virtual kayo? Virtual, pero graduate kami na on-site, mga 3 years after na. Wala ng trilyon. Kaya yun yung mga sinasabi ni pa mga kapuso. Maswerte yung mga kabataan ngayon dahil meron mga magulang na gumagabay para sa kanila. At kapag binigyan kayo ng oportunidad na mag-aral, mag-aral kayo. Tama. Huwag niyong sayangin. Huwag kayong mabuhay na youngsta. Youngsta na. Youngsta na, Ano daw ba? Diploma, diskarte? Alam mo, nagwe-weigh in talaga yan. Ako kasi naniniwala ako, ugalit diskarte talaga. Oo, totoo. Ang ugali, madadala mo yan simula pag-aral hanggang sa Totoo. makapagtrabaho ka. Kasi yun din yung makikita nila ngayon. Meron tayong nakausap, sabi nila, yung seminar namin sa GMA last month, sabi nila, ang tinitingnan na daw ngayon ng mga employer talaga is yung ugali. Oo. Kasi sabi nila yung Character. Character. Kasi minsan daw mga kapuso, yung talino mo, parang sabi nila parang ano na lang yan, parang add spice. Yan, oo. Parang ganyan. Meron ka ng idea, meron ka ng alam sa ganitong bagay, pero kailangan talaga sa isang kumpanya is yung pag-uugali. Totoo. Kasi sabi daw yan parang virus daw yan Kapag nahawa ka ng ugali ng isa na hindi maganda, lahat totoo hawa-hawa naman. na. Diba? At So, hindi yun. maganda yun para sa kumpanya. Oo, correct. Lalo na kung ikaw magiging tagapagmana. Hindi tayo drama box, be. Oo, di ba? hindi tayo drama box, di ba? Na nililihim na tagapagmana. So, yun yung mga sinasabi ni pa mga kapuso. Kaya yung mga magulang, huwag niyong dibdibin yung mga anak na pinapagalitan. May rason kung bakit sila nagagalit. Oo. Tinuturuan tayo ng tamang asal dahil katulad ng sinasabi namin ni Pam, paglaki, ayan, parang kumbaga, dyan mo na i-apply na tama pala yung sinabi ng nanay ko. Oo. Totoo yan, no? Diba? Marirealize mo. Totoo, pati yung pagtulog dati ng 2 p.m. marirealize. So, alam ko na pala kung bakit kami pinapatulog ng 2 p.m. kasi pag may trabaho ka na, madideprive ka na. Di ba? Ganun Totoo. yun. Anyway, yan, napahabang aming intro ni Pamela mga kapuso. Magsama-sama po tayo sa loob po ng 1 oras. Dito lamang po yan sa DZBB Super Serbisyo Trabaho At negosyo. Laban ng Fake News. Dapat totoo. Super serbisyo, trabaho, negosyo. Narito po muna ang Double B bagong-bagong mga balita. Alokasyon ng tubig ng Angat Dam para sa irigasyon, sinuspindi na. Adjustment sa alokasyon ng tubig para sa Metro Manila posible kung patuloy na bababa ang antas ng tubig sa dam. Ayon po yan sa National Water Resources Board o NWRB. Dry condition o mas mababa sa normal na pag-ulan sa ilang lugar sa bansa dahil sa El Nino, posibleng sa katapusan ng Nobyembre pa maranasan ayon sa Pag-asa. Department of Agriculture nagbabala sa mga trader laban sa mislabeling ng lokal na bigas at pinalalabas na imported para maibenta sa mataas na halaga. 4 pang mamahaling sasakyan ng pamilya Deskaya ipasusubasta ng Bureau of Internal Revenue. Bilhin mo na. Ay, hindi kaya. Department of Public Works and Highway o DPWH, binalaan at pinag-iingat ang publiko sa mga nagpapanggap na kawani o opisyal na nangangako ng posisyon o proyekto sa kagawaran. At kaso ng dengue sa bansa ngayong taon, umabot na sa mahigit 50,000 ayon sa Department of Health. Super serbisyo, trabaho, negosyo. Nako mga kapuso, mag-ingat tayo lalo na at mayat-maya na po yung pag-ulan. Baka mamaya mas dadami pa yung kaso. Huwag Oo, naman diba? sana. Totoo. Anyway, labas muna tayo sa ating himpilan. PNP naharang ang mahigit
6.2 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes sa Zamboanga del Norte. Ang detalye mula kay Carlo Mateo. Carlo? Sa 6 na milyong pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo ang nasa bata ng pambansang pulisya sa Zamboanga del Norte sa isinagawang checkpoint operation sa barangay Gatas, Calawit nang maharang ng mga otoridad ang isang Isuzu elf truck at arestuhin ang driver nito. Sa isinagawang inspeksyon, nadiskubre na ang 105 kahon at 230 rim ng iba't ibang brand ng sigarilyo na itinago sa kargamento ng tuyong isda upang makalusot sa checkpoint. Sa paunang investigasyon, nagtangkang umiwas sa inspeksyon ng sasakyan kaya agad itong sinuri ng mga otoridad. Pinatayag na sa 6.28 million pesos ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang sigarilyo at ang sakyang ginamit sa transportasyon. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga kontrabando at iti-turn over sa Bureau of Customs para sa kaukulang disposisyon. Ako si Carlo Batena, GMA, Super Radio, DCWB, Balitang Totoo. Mahigit 1 million pesos na halaga ng hinihinalang iligal na droga nasamsam ng Philippine Coast Guard at PIDEA sa isang pantalan sa Batangas. Balita mula kay Christian Manyo. Christian. Matagumpay na naharang at nasabat ng mga operatiba ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Drug Enforcement Agency ang isang package na naglalaman ng hinihinalang ilegal na droga sa Batangas Port. Sa report ng PCG, hinarang ang package dahil sa kaduda-dudang laman nito sa ginawang routine screening. At nang isailalim ito sa inspeksyon, dito na tumambad ang 3 pakete na naglalaman ng 150 grams ng methamphetamine hydrochloride o shabu na tinatayang may halaga na higit 1 milyong piso. Ang illegal na droga ay na-turn over na sa PIDEA para sa laboratory examination at case build-up, habang ang individual naman na may dala nito ay inaresto at maharap sa patong-patong na kaso. Ako, si Christian Manyo ng GMA Super Radio, DCWB, Balitang Totoo. Samantala, 2 tao arestado sa iligal na LPG refilling sa Laguna, Mau de la Cruz, Mau. 2 individual ang inaresto ng mga operatiba ng Philippine National Police matapos mabisto ang umuling illegal na operasyon ng pagre-refill, pagbebenta, pag-iingat at pamamahagi ng liquefied petroleum gas o LPG sa barangay San Ignacio, San Pablo City, Laguna. Sa operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group Region 4A, nasamsam ang mga LPG cylinders, kagamitan sa pag-refill, weighing scale at isang truck na may kargang tinatayang 19 na toneladang LPG. Umabot ng halos 8.2 milyong piso ang halaga ng mga kumpiskang kagamitan at produkto. Ayon sa PNP, patuloy ang investigasyon at follow-up operations upang matukoy ang iba pang sangkot sa illegal na aktibidad. Ako si Mau de la Cruz ng GMA Super Radio, DCWB, Balitang Totoo. Super Serbisyo, Trabaho, Negosyo. Oras para sa mga kapuso natin gustong yumaman, 10:46 na po ng umaga. Super Serbisyo, Trabaho, Negosyo. Galing.
7:30 ng hapon sa programa. DA NDA Relics Permit Number NDA SPP 2026-042-111-5133. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga kabarangay, heto na naman muli ang bubuo at magpapasaya ng Sabado evening nyo. Tara na't makisaya sa GMA Radio Super Barangaya sa darating na June 27, Sabado, alas 5 ng hapon. Dadayo naman ng Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 sa Malaria Covered Court, Barangay 185, Caloocan City. Para sa isang super unforgettable na gabi, makikipagkulitan dyan ang inyong paboritong Barangay LS DJs na sina Papa Johan at Miss Malaya. Kasama rin ang ating super radio anchors na sina Tuesday New at Christian Manyo. Siyempre, di mawawala ang ating super card games, dance fitness, singing lodi at ang inyong mga paboritong GMA Sparkle artists na sina Andre Fajardo at Jennifer Maravilla. Hindi lang yan! Ibida mo rito. Swakto ng DZBB Super Serbisyo. Swakto! 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 Alamin natin ng matamis, malagkit at talaga namang umuusbong swaktong negosyo na peanut butter na edges ni Jefferson Mendoza. Paano nga ba nagsimula ang kanyang kumikinang na swaktong negosyo? Alamin natin mula kay Jefferson Mendoza, ang may-ari po ng Edges Peanut Butter. Jefferson, good morning! Good morning po, Sir Jefferson. Hello po, good morning po. Maraming salamat po sa pagtanggap ng aming panyaya para ibahagi ang iyong swaktong kwento dito sa aming Swak
produkto dito sa Super Serbisyo, Trabaho at Negosyo. Kasama ko po si Pamela Adriano, Sir Jefferson. At balita ko, napakaganda. Katulad ni Pam, ay paborito niya ang peanut butter na palaman. Oo nga. Kwentuhan mo nga kami, Sir Jefferson, paano nagsimula itong swaktong negosyo ninyo? Actually, ang peanut butter po namin started way back 2004. Pero usually, ang kinikater lang namin, yung mga usually kanto-kanto na bakery, mga local na bakeries lang po natin na makikita sa mga street po. So, yun, doon po kami nag-start. So paano kayo nagsimula yung idea na peanut butter yung negosyo ninyo, sir? Mula diyan sa sabi niyo po humble beginnings. Kanina nababanggit na namin ni Pamela, sir, na yun yung pinakamasarap na peanut butter, yung malangis-langis sa mga bakery. Bali ang family po kasi namin, it's more on cooking po. So lahat po kami magkakapatid ay mahilig nasa background po ng pagluluto. So kami po, nag-start po kami sa peanut butter na pa-kilo-kilo lang. Kumbaga parang normally pagka nag-start ka lang talaga, sa mga kakilala mo pa lang ikaw talaga nag-aalok eh. So, yun po, doon kami nagsimula sa maliit pa lang. Pero bakit Sir Jefferson, naisip nyo peanut butter yung inegosyo? Kasi ang peanut butter kasi nung nalaman namin na matagal kasi bago masira. So usually ngayon ang negosyo ngayon mas maganda, mas matagal para at least hindi ka masisiraan, malulugi agad. Yung recipe ng peanut butter tama ba yung pronunciation namin, Edges? Paano mo Yes, exactly. Paano mo na perfect yung recipe ng Edges peanut butter? Bali ang Edges peanut butter po kasi unlike sa mga ibang peanut butter kasi usually may mga iba dyan gumagamit na extender na ginagamit para lang dumami. With Edges peanut butter po kasi usually ang ingredients lang namin talaga all natural. So bali nuts lang, salt and mani, salt and sugar lang pala. Yun, tatlo lang, as in literally tatlo lang, all natural po. Galing. Yun pala yung pinagkaiba nila ng peanut butter nila, Sir Jefferson, sa iba, no? Opo. At saka po, yung by the time we started the peanut butter po, yun po ang simula talaga ng peanut butter. Usually talaga, they fry the nuts. Yun ang typical way. Piniprito ang mani, tapos gigilingin na. So, doon po talaga kami nag-start. So, syempre, nag-level up po kami. So, ang ginawa po namin, we roast the nuts, then gigilingin na. So usually, wala talagang mantika na. So, kasi roasting po, it's oven. So, wala talaga kami ginagamit na mantika. Yung perfect na lasa, kasi may mga iba't ibang klase ng peanut butter, Sir Jefferson, no? Minsan may maalat, may matamis. So, sa Edges, ano yung masasabi mong tatak Edges na peanut butter na lasa? Siguro po masasabi ko aside from the way na paano namin niluto kasi ang typical way po talaga is frying. So with us po kasi we roast, walang mantika. So aside from that, siguro para sa amin ang pagiging iba dahil sa tatlong klaseng ingredients lang talaga. It's salt, mani, at saka sugar lang. So wala na kaming binago doon. So kaya siguro iba din kasi kapag yung peanut butter na product po kasi ay roasted. So talagang literal walang mantika. Iba ang lasa po kasi talaga. Opo. Balikan natin yung 2004 journey niyo, Sir Jefferson. So magkano yung initial na puhunan niyo that time? At kamusta yung pagtangkilik nung unang customer ninyo nung tinatikman yung lasa ng Edges peanut butter? Yung nag-start kasi kami, gaya nga po ng sinabi ko, we started sa old school style ng way ng pagluluto. So talagang kawa-kawa. I mean, piniprito lang talaga namin. Naalala ko nung araw, piniprito po yung mani. Then after magprito ng mani, itatakbo ko na po yan sa talipapa para ipagilig. Kasi
starting pa lang eh. So everyone naman po, lahat ng negosyante, nag-start sa small one eh. So kumbaga parang hindi naman tayo literally pag nagtayo ng negosyo, ito na agad, Boom na ito kagad. lahat. So kumbaga we started from the old style way, tapos nagpapagiling pa lang sa palengke. Pero ngayon po kasi medyo syempre sa awa po ng Diyos, kumbaga through bahay-bahay pa lang po na pag-aalok ng peanut butter po. Yun, kumbaga parang lumaki din po na sa ibang bakery na up to the point na even the SM groceries po nasusuplayan na namin. Magkano yung puhunan nyo that time, sir? Hindi ko na po kasi maalala. Kumbaga parang nung araw, siguro nung nag-start lang, kumbaga trial, siguro we started from 1,000. Kumbaga parang nagkilo lang muna kasi kami. Kasi hindi ko masasabi how much we started kasi wala talaga kami literal na sariling gilingan. Wala talaga kami sariling oven pa. Kumbaga literal, paprito lang. Tapos magpapagiling lang kami somewhere else kung saan may pwedeng magpagiling. Kaya kung i-check ko literally how much, kumbaga parang hindi ko pa talaga totally mako-compute. So tapos nababanggit mo na rin, usually yung mga gamit mo talaga nasa kusina, no? Frying pan. Opo. Nice. Tapos, naalala mo pa ba kung sabi mo nga kanina, Kung sino yung mga unang pinagbentahan ni Sir Pinagbentahan niya, Jefferson. oo. Mga kakilala Opo. ba, Sir Jefferson? Kapamilya, kaibigan, ganon? It's more on kapamilya po, tsaka kapitbahay. At saka mas maigi nga yun kasi magiging honest sila. Masasabi nila sa'yo, ay ano bang kulang, anong mas masarap, no? Opo, yun naman po talaga ang importante. Kumbaga, kami naman po tumatanggap din talaga kami ng feedback, ng pagiging sa criticize ng produkto. Kaya nagsimula kami sa kapitbahay, sa mga ganyan, hanggang sa may mga nagchat-chat po na pwedeng pumasyal o somewhere else ay parang nag-aalok. Nagsasabi natin kung pwedeng magpa-tollpack. Tollpacking is, ibig sabihin po ng tollpack ay parang kukuha sila ng peanut butter kasi under ng brand name nila. Parang gano'n. Reseller, rebranding. Reseller, sorry. Rebranding pala ang tawag doon ngayon, sir. Rebranding po. So, tapos sir, noong mga panahong yun, syempre, ang tagal nyo na nag-start ng paano nyo nakita na dumadami yung demand ng peanut butter ninyo? Kailan nag-start? At paano nyo to na sustain despite na kayo-kayo lang po yung nagsisimula talaga dyan sa bahay ninyo ng peanut butter ninyo? Dati kasi kumbaga nung nagsimula kami more on kapitbahay, sa mga pabrika, sa company. Hanggang there's one time na parang napasali kami sa exhibit. Kaya kumbaga parang marami, hindi lang within the area ng bahay namin, within sa lugar namin. So kasi when you enter exhibit, kumbaga parang it's open to everyone. Kaya kumbaga marami talaga kung sino-sino, hindi natin kilala. Kumbaga from average na status na buhay, ibang negosyante. So kumbaga parang dumating sa part na parang merong isa na nakatikim from yung una-una kasi namin. Pwede mo magbanggit ng pangalan ng kumbaga parang isang bakery din po. Like for example po sa Pande Manila po. Kumbaga, doon po kasi kami nagsimula sa Pande Manila. Kayo yung nagsusupply? Ang galing. Opo. Ay, kisa nyo pala yun. Kaya pala. Opo. Sarap. Kaya pala. Oo, yun lang, doon lang ako bumibili ng palaman ko sarap nga eh. So, Paborito yun po, namin kumbaga yun. parang maraming pagkakataon na hindi namin nalalaman na parang isa pala sa marketing na pala ng isang company ang tumitikim, yung mga ganyan-ganyan. Dumating din po sa part, until now, Julie's Bake Shop na bakery po. Buong Pilipinas po, kami po ang nagsusupply po. Grabe naman pala yung boom ng business ninyo, sir. No? So from kusina, so may sarili na kayong komisari? Yes, exactly. Meron na po talaga kaming we can call it company. Yeah. Wow. May kaibigan nga ako, sabi niya, natikman na daw niya talaga namang pati yung anak niya na Willie si Juanita Baisa. Paborito daw ng mga anak niya ang yung peanut butter.
Totoo. Opo, talaga. Sobrang, talagang yan po ang panlaban po namin talaga sa ibang brand ng peanut butter na hindi namin talaga piniprito. Wala talagang literally oil. Ayan, sir, nagbanggit ka ng mga big company, ika nga na bake shop. Paano kayo pumapasok sa ganyan? Ano yung tawag sa inyo bilang supplier ba kayo? At paano kayo nakapasok mismo sa ganyang klaseng kontrata para ma-market yung produktong peanut butter ninyo? Tsaka banggitin ko lang kasi dati hindi pa syempre uso yung social media para mag-market ng mga produkto mo. Puro puro chismosa lang yung marketing natin dito. Uy, masarap sa Totoo yan, Sir Jeff. Opo. Bali, nag-start sa mga makakuha ng malalaking company. Mahirap po kasi kumbaga marami kang pagdadaanan from, syempre, hindi po basta pwede ka magpasok lang ng peanut butter, pwede ka magbentang gano'n. Kasi may mga test pong ginagawa since syempre po, hindi lang po pang pamilya ang kakain po niyan pambuong tao, buong Pilipinas po Kumbaga lalo na kapag ka po ang sinasaklaw po ng isang company dinideliver namin as a supplier po ng peanut butter. Like for example sa Julie's po buong Pilipinas po yan. So kumbaga parang hindi lang po abot namin kapag ka po may nagkamali kami sa sa produkto o kaya pag may nasiranan siya or something like that. Kaya napakahaba po ng proseso. Mahirap po kasi yung mga nutrition facts, yung test po sa BFAD po. So kailangan namin ipasa. Even actually po, another company po is SM Groceries po. So kumbaga hindi po talaga basta-basta makakapasok po without even na may mga requirements, I can say. Mahirap po talaga din. So katulad niyan, sir, ang dami niyo na palang sinusuplayan. Hindi kayo nakaka-encounter na nagkukulang na kayo ng mga peanut supply? At kung meron man, paano niyo ito na-overcome? Ano yung mga sources ninyo? Pagka nauubusan po ng supply, actually, when it comes po sa mga supply po, minsan po may time na nagkaroon din kami ng aberya when it comes sa raw materials po. So like for example po, sa mani po na kinukuha namin. Actually, hindi po galing Pilipinas yung maning kinukuha po namin na ginagamit namin sa peanut butter kasi hindi po kayang supplyan ng Pilipinas yung mani dahil po buong Pilipinas na po yung sinusuplayan namin. Kumbaga, tonelada na po talaga mani. So actually, yung mani namin is actually from ibang bansa po. Like for example po, may time na sa China po, may time na sa India po. So dahil ini-import niyo yung mga peanuts, hindi ba kayo nahirapan sa costing? May add-up ba para sa isang boteng peanut butter jar? Hindi naman po kasi may costing naman kami ginagawa at saka po ngayon po kasi kapag bumibili ka ngayon mas marami, mas makakamura ka Kumbaga kesa pa isa-isa. Kami po kasi tonelada po talaga kami kung umorder ng mani. Kaya po talagang nakapagbigay sila ng mababang presyo po. Kaisipan ng China, no, Pam, ganyan. Di ba? What about, Sir Jeff, tanong ko na lang din, yung pag-improve ng produkto ninyo, hindi ko alam kung sa peanut butter, uso rin yan na, sa bawat kumpanya kasi, di ba may R&D, research and development. So, kailangan sa mga produkto mo, marunong, may bago kasi hahanapin ng tao yan Sa products nyo ba, Sir Jeff? Kamusta? Kami po, kahit naman po sino, kumbaga parang we will not just stick into one product So kumbaga kami, nag-aaral din po kami, kumbaga parang nag-iisip din kami mga bagay-bagay dahil dumarating din naman po yung pagkakataon na magsasawa ka din naman po talaga. So kumbaga, still peanut butter pa rin po. So like for example po, meron na rin po kami peanut butter with coffee flavor po. So, kumbaga parang maiba-iba po. Hindi lang yung classic na peanut butter na usually na kinakain po natin. So, meron na rin kaming no sugar peanut butter. So, hindi lang pang regular na tao. Usually, yung no sugar namin na peanut butter, mabilis sa amin yan sa mga diabetic. So, meron na kaming no sugar peanut butter. Meron din kami, minsan naglalabas din kami ng peanut butter na may katayfi. So, if you know katayfi, yun yung sa Dubai chocolate na nilalagay na parang mga hibla.
So, kumbaga, may mga times, kumbaga, limited edition para kumbaga parang gano'n na nakakapagawa kami. Para lang makipagsabayan dun sa mga nauusong mga pagkain, lalo na ngayon sa mundo ng Dami social na kasi, media. di ba? Di ba, sir? Sobra, opo. Oo. Sobra. Kaya po talagang ang peanut butter po, ang expiry nito 1 year din po talaga. Kaya talagang sobrang mas maganda talaga magnegosyo kapag pagdating sa pagkain, mas mahaba ang bago masira kasi shelf life to be exact. Kesa sa mga usually typical na mga ulam-ulam in 2-3 days, talagang sobrang wala, lugi ka na agad. Syempre, hindi na pwede. Unlike yung with peanut butter po, it takes like 1 year po actually sa amin. Yun ang mapapayo ni Sir Jeff sa mga gusto magnegosyo. No? Diba? Totoo naman. Kasi kung magnegosyo ka ng, well, wala namang masama na magnegosyo ka ng, binabagit ni Sir Jeff, mga ulam, ganyan. Pero mas maigi nga, sabi nga rin ni Sir Jeff, kung tawag nito, i-consider mo na yung produkto mo ay matagal nga naman yung lifespan, shelf life. Diyan pa sa negosyo niyo, Sir Jess, diyan sa Edge's Peanut Butter, sabi mo, paano yung mga kapuso natin ngayon? Nagbabanggit ka ng maraming sikat na bakery. Gusto nilang mag-rebrand ng iyong negosyo. Paano yung gagawin nila? Meron ba sila pwedeng kontakin ka? Paano yung process na dapat nilang gawin? Tapo. Bali po kasi yung process na ginagawa namin, like for example sa rebranding, ang Julie's Bake Shop po kasi is under ng pangalan nila yung ginagamit nila eh. So we let them to use the name as rebranding kasi buong Pilipinas naman po, kumbaga 1,000 mahigit yung bakery, kaya okay lang po. Pero ngayon po kasi talagang sobrang andami na pong naglabasan sa TikTok na mga rebranding kahit sa mga pabango, like for example na kahit 24 pieces lang pwede ganun kumuha under your brand name. Kumbaga with us po kasi dati meron kaming minimum na tinatawag eh. Kumbaga parang hindi kami into rebranding na hindi katulad ng sa Julie's Bake Shop na 1,000 naman mahigit na okay lang. Pero ngayon po kasi na sa sobrang andami na naglabasan, hindi na kami into yung ganong kadami ng peanut butter na bakery. Kahit per box, like for example, I think if I'm not be mistaken, mga 4 na box lang you can do rebranding na. Magkano naman yun, sir, para sa mga kapuso natin na interesado na? Oo. With regards sa ganon, sorry medyo I have the person in charge when it comes to pero I can leave the messenger para at least pwede kayong mag-inquire. Go, sir. Saka po, in addition with rebranding po kasi, sa amin kasi we don't want na parang gagawin yung peanut butter as nude, unlabeled, tapos ipapadala somewhere else sa umorder. Sabi kami po, hindi po eh. We want na yung bote, if you have the bottles, if you have the sticker itself, dadalhin within the company namin kasi we will check the quality eh. Totoo. May quality control kami tinatawag. Kasi, for example, kung may mangyari man o pangit ang maging resulta somewhere else, siyempre sa amin pa rin eh. Dahil product pa rin namin eh. Kaya, yun sa mga nagre-rebranding po, lahat po talaga, if you have, kung sa inyo ang bote, sa inyo ang sticker, lahat po ipapadala po sa company namin para po at least 100% talagang lalabas ang produkto ng walang magiging problema po. Para masiguro quality check. Quality ba? Diba, yes po. Looking back sa naging karanasan nyo sa buhay, Sir Jeff, sa tingin mo, malaki ba nang itulong na sa sitwasyon ng buhay nyo ngayon na dahilan sa mani? Sobra po. Kasi kung naalala ko po dati, nung time na nawala ang father namin, talagang ang mother lang po natira. Kasi nung araw talaga usually ang mga magulang, especially the tatay, only do the working eh. Ang nanay lang po talaga ang nasa bahay. Kaya po, nung time na nawala po ang father namin, so my nanay is like, syempre, hindi into work eh. Kaya po talagang dumanes din po talaga kami na halos na mantika ng longganisa. Napaka-paborito ko po nung araw yan. Kaya gusto ko yun, yung mantika ng longganisa. Opo, dumaan din po tayo dun sa ganun. Kaya napakalaking bagay po yung
yung ganitong may negosyo po. Yung sa malaking bagay po na itulong po sa amin. Sa negosyo mong yan, sir, ano na yung pinakagrabing napagdaanan yung naging problema? Pero na-overcome nyo naman. Tsaka kung may mga, kasi kanina ang mga binabanggit ni Sir Jeff yung, kumbaga yung mga success nila eh. Totoo. Ano yung mga rejections along the way? Rejections along the way. May time kasi na I don't wanna name drop the company na sila po ang sinuplehan din namin sila, pero may dumating kasi sa part na parang binitawan po kami dahil they don't want na mag-supply kami somewhere else. Kumbaga, they want like exclusively lang para sa kanila lang. So syempre, as negosyante, we want to explore pa or para mag-supply pa kami somewhere else, not into magpayaman, syempre. Syempre, tayong mga Pilipino, kaya tayong tao, kailangan natin mabuhay talaga ng pera. Kumbaga parang we can't live without the money. So kaya kumbaga parang mas maganda, mas marami kung masusupplyan eh. Kumbaga parang yun, binitawan kami na dahil gusto nila exclusively, they don't want na mag-supply kami somewhere na iba pa. Kaya yun, nung right after na mabirawan kami, binitawan kami, then parang 1 year kaming parang nalugi. Kumbaga, hindi naman actually nalugi. Kumbaga parang nasali ka ng meron ka ng income nung andun sila. So dumating yung sa part na nabitawan kami, so siyempre yung income namin bumaba. So for 2 years, though, right after 2 years, may blessing naman po dumating ang Julie's Bake Shop. Dumating din po yung time ng French Baker. Sabay-sabay po yun, SM Grocery po. So, ngayon po, mas nadagdagan pa. Like, for example po, meron kaming Soler Hotel po. Oh my. Pang 5-star hotel na yung peanut butter niya, sir. Hindi, grabe palang bigatin ito ni Sir Jeff. Tignan mo, sir, no, nakikita ko yung pagsubok na binigay sa inyo ni Lloyd dun sa negosyo ninyo, no? Na may bumitaw na malaking brand sa inyo. Yeah. Pero hindi kayo sumuko, hindi nyo binitawan yung negosyo ninyo despite iniready kayo para sa mas maraming brands na makikipag-partner sa inyo. Yes po. Kumbaga parang sabi nga nila, pag may nagsarado, may magbubukas po. Diba? Ang galing! So despite ito, na-amaze kami ni Pam Toli kasi ngayon lang namin nalalaman yan ngayon. Kasi sabi lang ng researcher namin, maganda yung storya nito. Yun pala yung surprise na sinasabi ng researcher namin. So sir, sa tingin mo, ano yung naging sikreto ng Edges Peanut Butter? Bakit ganito grabe yung tiwala ng mga brands, ng mga kumpanya para ikaw yung kunin nilang supplier ng peanut butter? Sila mismo yung lumalapit kasi talaga no, Sir Jeff? Opo. Bali, siguro I can say na siguro ang sikreto is yung sarap. Sarap ng produkto. Kasi may mga kaibigan din po ako. Minsan, may mga kakilala rin ako na may nagtatanong na parang, ba't ganyan, ba't ganon? Tumatagal. Sa amin, parang 1 linggo lang. It's always the quality of the product. Siguro like for example, pwede kong i-example na kapag dati kasi nagluluto din kami ng mga ulam eh. So siguro may times na may pwede i-consider ang lasa. Kasi nga po, kapag nagtinda ka ng ulam at hindi masarap, syempre the next day hindi na babalik yon. So yung niluto mong ulam, hindi na mauubos yun kasi hindi na po babalik yung bumili nung the first day. So dire-diretso, day after, so matitiran at matitiran ka. So that is the time na malulugi ka talaga. So kumbaga, the secret itself is the lasa, the quality of the product. Number 1 po yan talaga. Kaya po siguro, maraming kumukuha din po sa amin, nagpapatolpa. Kasi nga po, I can say masarap po talaga. At saka po, yung mga nagpapatolpak, yung mga kumukuha po sa amin, we give free taste, we let them to see the company, tinutour po namin. So, for them to find out na mas malinis pa sa, parang hospital na po yung company po namin. Kasi po, syempre, pag-guide po rin, tsaka po, nung last month lang po, kumbaga na binigyan na po kami ng certificate sa what they call this? Wait lang po, nakalimutan ko. Award, Sir Jeff? Halal certified na po kami. Halal I see. certified. Para sa mga kapuso nating Muslim naman. Opo.
So Super- yun, Pwede pala kami field trip ni Pam dyan. Di ba nung feedback tayo? pwede po. Check Opo, pwede natin. po. Actually, may mga friend po kami na kapag if you want to see the inside, pwede naman po. Kaya parang field trip po. or pwede rin naman dalhin ni Sir Jeff yung produkto niya. Joke lang. Alam mo, sir, kanina ko pa naiwagan kasi ang dami ng mga kumpanya na kumuha ng inyong produkto. Pero bakit parang kayo pumapasok sa mga sa mga bazar-bazar? Recently nasa bazar kayo eh. Hindi talaga Opo. tumitigil. Opo, kasi talaga po, kumbaga parang ito na po yung lifestyle namin. Ito na po yung buhay namin into business eh. Ito na rin po yung bread and butter namin, peanut butter. So kumbaga parang kahit naman po may mga malalaki po kami sinusuplayan, we never stop po. Kumbaga parang katulad niyan, may bago kaming lalabas na if you know the Belgian waffle inside the grocery, they use the peanut butter po in spreading the yung peanut butter po namin na ginagamit po. Pero Ano ba yan? Paborito. Kumbaga, meron kaming inaayos na project po na they will serve peanut butter also under their brand name. Wow, Ang di ba? galing. Grabe Oh yung my mga goodness. company na nakikipag-partner sa negosyo nyo, Sir Jeff. Dami. At saka yun yung magandang napansin ko, magandang parang trait ng isang negosyante talaga. Yung hindi ka tumitigil mag-promote ng produkto mo. Produkto niya, di ba? Nasa World Trade nga ito nakaraan eh. Di ba? Kaya siguro, sir, ipahi-pahi nga din ha. Oo. So sir, may mga naisip pa kayo for the future na nakikita nyo para lalong kumita pa ng bongga yung swaktong negosyo ninyo? Ngayon po, actually sa ngayon wala pa po talaga kami na medyo naiisip kasi ang dami namin naka-line up na tall packing na nagpapa-rebranding eh. At saka meron kaming we are about to move to another company. Kumbaga mas malaki kaya medyo busy kami. Oh, busy. Kaya medyo hindi pa kami makapag-isip na another product. Although meron din kaming Coco Jam. Oh. At saka parang yun ang ma-advise mo no Sir Jeff kapag ang gusto ko sabihin hindi advisable na magdagdag ng produkto na kasi kasi hindi mo naman kung hindi mo ma-manage lahat, 'di ba? Exactly. Opo. Hindi 100% like for example if you have ilan branches na negosyo like mga 5, hindi mo yan 100% mabibigay ang attention mo. Attention mo. May malulugi. In short, mapapabayaan talaga. Kaya if you really have 1 or 2 something like that, kaya yan eh. Kaya matutukan din po. So, kung babalikan mo, sir, so mula sa pamilya, so ilan na ngayon ang natutulungang empleyado ng Edges Peanut Butter? Madami-dami na rin. Pamilya, marami. Actually, if you will check the company, we are more on machines. So, less ang manpower namin talaga. So, meron kami kasi planta na yan eh, no, Sir Jeff? May nagle-label na, even the expiration date, meron na rin po. Kaya, kumbaga, ang manpower namin, if you will imagine na buong Pilipinas sinusuplayan, we only have like mga 22 manpower. Nice. So, Madami-dami din. more on machine talaga kami kasi we wanted na aside sa mapadali din sa mga tao yung magiging trabaho po nila. Dapat efficient. Kanina nabanggit mo, sir, number 1 yung lasa, yung quality taste na sinasabi. Meron pa bang iba na naging sikreto kung bakit ganyan kasolid at sinusuportahan at pinagkakatiwalaan ang iyong peanut butter? Another secret siguro mahalin mo yung negosyo siguro po, ganon. Dahil if you love the business, syempre kahit ano yan, hindi nyo po susukuan. Totoo, di ba? At saka maganda kung alam mo lahat yung mga pasikot-sikot talaga sa negosyo kasi mahal mo. Tsaka alam mo yung kiliti ng panlasa ba ng Pinoy. Opo, panlasa ng Pinoy. Dahil sa negosyo... Saka po, inside the grocery po, yung product po namin talaga, yung pinakamura talaga. Magkano ba? Aside ibang brand po magkano ba yung isang bote nyo, sir?
Siguro ang price range na lang po siguro ang itaas ng ibang product. Siguro mga nasa 20 to 25 pesos ang difference. Malaki. Malaki talaga kasi kami po, we don't want na magpresyo ng malaki kung ang tagal naman ng balik. Oo. I mean, hindi kaya ma-afford ng customer. Kumbaga, for example, kung mura lang, pwede akong bumili kahit every third day or every weekly kaya. Pero kung mahal po kasi baka twice a month lang eh. Kaya kumbaga parang naisip din po ng ate ko na parang Chinese style eh. Kahit ba piso ang tubo. Kung 1 million naman ang bibili, so it's like 1 million pa rin. Diba? Ano namang may papayo ni Sir Jeff dun sa mga negosyante o yung mga nagsisimula pa lang ngayon na pinanghihinaan ng loob? Natatakot Sir Jeff? sumugal. Oo, yung natatakot sumugal. Sa negosyo, Sa negosyo po. Kasi wala po akong love life eh. Bibigyan ka namin, sir. Sa negosyo, siguro, lahat naman po eh. May mga trial and errors po. Kaya kumbaga parang, siguro ma-advise ko lang sa isang tao eh, find your, kumbaga hanapin mo yung forte mo. Kumbaga parang at least, kung ang forte mo, katulad namin, it's more on cooking. Yeah. Kasi parang ganito lang po yan eh. Magluluto ka, kung forte mo yan, kahit magluto ka ng araw-araw, hindi ka mapapagod. Kasi yan eh, may happiness sa sarili mo eh. Totoo. Passion. Okay. Parang passion, exactly. Kaya po, wag kahit bumagsak o mag-try hanggang sa mahanap mo yung tamang timpla, kumbaga. Anyway, literal na minani ni Sir Jeff ang kanyang negosyo. Sir Jeff, maraming salamat sa pagbahagi ng iyong swaktong kwento sa aming swaktong programa, sa iyong swaktong negosyo. Naway, magpagaling po kayo, magpalakas po kayo. Binigyan lang tayo ng pagkakataon ni Sir Jeff. Thank you sa time, Sir Jeff. Salamat po. Pagaling po kayo, Sir. God bless. Sana dumami pa ang iyong mga brand na makipag-collab sa inyo. Tama. Ayan Salamat, Sir Jeff. Thank you po. Ayan po mga kapuso, si Sir Jefferson Mendoza ang may-ari ng Edges Peanut Butter. Di ba, Bongga? Mamaya na tayo magbigay ng ating insight pa dahil may commercial pa. Kanina pa lang yung alamit. Oras sa mga kapuso natin gustong makalaya sa kanilang pagkakautang. 11:25 na po ng umaga. Super serbisyo, trabaho, negosyo. Super Radio #1 DZBB Balitang Totoo. Tayo na sa EO. Tayo'y magpatingin. Tayo na sa EO. Sila'y eksperto at pagagaling. Tayo na sa EO. Inyong mata ay mahalin. EO Executive Optical. Ang practical. EO Executive Optical. Ang eksperto at magagaling. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Mga kapuso, 6 na milyong pisong halaga ng papremyo ang ipamimigay sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Mga mamimili at sari-sari store owners ay pwedeng magpadala ng entries at may chance manalo ng malalaking papremyo. Sa unang pagkakataon, may 2 maswerteng mag-uwi ng grand prize na 2 milyong piso tax-free. Bukod sa grand prize winners, may 10 mananalo din ng tig 50,000 pesos. 100 ang mananalo ng 5,000 pesos. At 280 ang mananalo ng 1,000 pesos. Nagsimula na ang official standing of entries at ito ay magtatagal hanggang sa August 7, 2026. Bukod sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations, pwede rin maghulog ng entries sa piling outlets ng Pure Gold nationwide. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts, or scam texts. Tutok lang sa GMA at bumisita sa official Facebook page at microsite ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Ang galing! Pangmatagalan! Parang tayo lang, Han. Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, building a home with you. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
ating alamin ano ang teknolohiyang ito na kayang gawing 2,000 ang dating 12,000 pisong gastos sa pagtatanim ng palay. Ay, malaki po ang kinita ngayon. Gawa ng doon po sa 10K kagad, madadagdagan po kagad. Sabay-sabay na matuto kung paano pauunlarin ang negosyo. Ngayong Sabado, sa Negosiyensya. Ako po si Joel Reyes Ubel. Totoo at tamang mga balita ang atid sa inyo ng Super Balita sa Umaga Nationwide at ang malalimang paghimay sa issue ng saksi sa Double B. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Super Radio number 1. DZBB, balitang tama, balitang totoo. Super serbisyo, trabaho, negosyo. Para sa mga kapuso natin na bagong panganak mula sa General Trias, Tansa Trece Martinez sa Cavite, magsasagawa ang GMA Kapuso Foundation at Department of Health o DOH CHD4A sa tulong ng mga lokal na pamahalaan sa Cavite ng libreng newborn screening. Ito ay gaganapin sa SM City Trece Martinez Activity Center sa June 24, 2026, ganap na alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sa mga interesado, maaaring makipag-ugnayan kay Christian Perey sa numerong 0922-733-9228. Lot Belongilot sa numerong 0992-378-1114 o di kaya 0928-429-9058. Jonalyn Bantige sa numerong 0932-454-9760. At mga kapuso, namamahagi na po ng tulong ang Kapuso Foundation sa ating mga kababayan na lubhang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City at sa Sarangani. Sa nais pong magpaabot ng donasyon, mas mainam na cash donation ang inyong ibigay para po mas mapadali ang pagbibigay ng tulong. Kung magbibigay naman kayo ng material donations, dapat po hindi expired at kailangan 6 months pataas ang expiration date ng inyong ibibigay na items. Narito po ang pwede naming tanggapin: bigas, noodles, canned goods, tubig, kape, asukal, hygiene kits, bagong banig, bagong kumot, bagong damit at bagong tsinelas. Pakiusap po sa mga magdodonate, hindi po kami tumatanggap ng mga gamit na at lumang damit at items. Ang GMA Kapuso Foundation ay bukas po para tanggapin ang inyong mga donasyon 9 a.m. to 5 p.m. Ang aming tanggapan ay matatagpuan sa 2nd floor, Kapuso Center, Summer Avenue Corner, GMA Network Drive, South Triangle, Quezon City. Maaari ring dalhin ang inyong donasyon sa GMA Kapuso Foundation Warehouse sa number 366 GMA Compound, Tandang Sora Avenue, Barangay Kulyat, Tandang Sora, Quezon City. Maraming salamat mga kapuso. Magpapaalam na kami ni Pamela. Maraming salamat pa. Marami tayong natutunan sa sobrang nawili tayo sa guest natin. Nakalimutan natin, muntik na natin makalimutan ang mga commercials natin. Sa Sabado muli mga kapuso. Maraming salamat. Ako po yung kapuso, George Tuti. At sa ngalan po ni Ma'am Nori Lynn Temblor, ako po yung kapuso, Pamela Adriano. At ito pong programa ang 3 taon ng binibigyan ng parangal ng Catholic Mass Media Award o CMMA bilang Best Business News. Ito ang DZBB Super Serbisyo, trabaho at negosyo. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Mga kapuso, dito sa DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Susunod na, Super Balita sa tanghali kasama si Pamela Adriano at Sam Nielsen. Super serbisyo.